Ayan, so ano po tayo, magkakaroon tayo ng, di ba nasa series tayo ng pagiging Reformed Baptist Local Church. Natapos na natin yung membership, natapos na natin yung leadership, natapos na natin yung worship. Ngayon naman, regarding church discipline. Itong church discipline, nilagay ko sa calendar na 2 part. Ngayon basic, tapos susunod ay yung mga modes ng discipline. Pero depende, baka magpangatlo pa. So, depende sa mga mapag-aaralan natin. So, nagpaalam ako kay Deacon Marlo na next year na lang yung Old Testament history. So, ito muna yung focus natin. So, regarding sa discipline, again, magtatanong ako ng ilang mga questions, tapos subukan ninyong sagutin. Ano ulit? Question and answer ulit. Number 1, question. Pwede ba tayong mag-discipline ng hindi member ng church? Anong dapat gawin ng isang church kung may isang member na tumigil na siya at inabandon niya na mismo yung faith at sinasabi niya na hindi na siya naniniwala na siya ay Kristiyano? Pwede bang tanggapin ng church yung resignation ng isang member na merong continuing unrepentant sin? Pwede ba tayong kumain kasama ng isang family member na under discipline? Anong dapat natin gawin pag merong hindi member na nagiging divisive sa loob ng church? Pag pinupurso ba yung marriage sa isang hindi Kristiyano, yun ba ay worth ng church discipline? Ang gluttony ba ay disciplinable offense? Meron bang iba't ibang level ng discipline? Dapat bang i-discipline ng church ay isang teenager na church member? At what point na necessary na disiplinahin ang pastor? At ano yung mga dapat mag-lead sa process na yon? Ano ang specific guideline kung paano dapat makipag-interact sa mga dinidisiplinang miyembro? Sa mga seryoso at public sins, dapat ba ito i-confess before the church? Kailan dapat i-welcome ang mga na-discipline sa restoration? So, iba-ibang mga questions yan again tungkol sa church discipline. Very necessary na pag-aralan ito dahil pwede na kapag nagsisimula yung mga churches, hindi pa ito nangyayari. Pero later on, malalaman ng mga churches na meron pa ring sin na kailangang i-deal sa iglesia. Kaya ito po yung pag-aaralan natin ngayon. So, i-quote ko lang dito sa Victor Masters. Sabi niya, simulan ko dito, tapos tatapusin ko rin sa isang quote, hindi na galing sa kanya. Bakit hindi nagdidiscipline yung maraming church? Bakit hindi nagdidiscipline yung mga modern churches? At least karamihan ng mga evangelicals. Sabi ni Victor Masters sa kanyang publication, ano na siya patay na siya, matagal na to. Sabi niya, sentimentality is an enemy of church discipline. Sentimentality is the love of man, divorced from the love of truth. Under the specious guise of broadened sympathies, it cloaks a big lot of hypocrisy and moral decay. The church sentimentalist is so kind to his fellow church member that he is willing to ignore the plain instruction of the book of his faith rather than bring him to account for unchristian conduct. So kailangan nating maintindihan na isa sa pinaka dahilan kung bakit ang mga maraming churches ay hindi nagdidiscipline dahil sinasabi na nagmamahal sila. Dahil mahal namin ang ibang Kristiyano, therefore, hindi namin sila i-discipline. Yan yung
growing sentiments na meron tayo sa mga churches na meron tayo. So, kailangan nating tignan na at the end of the day, yung pinaka-purpose ng lahat ng to, sa totoo lang, it's the other way around. Sabi ng scripture, God disciplines those whom He loves. Sa Hebrews, sa Revelation, si Jesus mismo nagsabi, He disciplines those whom He loves. So, pero, step back muna tayo, tignan muna natin ano yung definition ng church discipline. Ano bang ibig sabihin ng church discipline? Very generally and broadly, ito yung church discipline. It is the process of correcting sin in the life of the congregation and its members. So ito yung pagtatama sa kasalanan sa buhay ng kongregasyon o ng mga miyembro. Now, babalik tayo sa pinakasimula. Meron bang church discipline sa Old Testament? Tapos saka tayo punta sa New Testament. Old Testament muna. Meron bang church discipline sa Old Testament? Ang answer ay wala. Wala in the form of church discipline na meron tayo. Pero ang meron tayong makikita doon ay mga patterns, types, kung ano ang makikita natin sa Old Testament. At merong 3 sections ng buhay sa Old Testament kung saan makikita natin na merong discipline-like action ang Diyos. Una, nung pinalaya sila Adam and Eve sa garden. Yun ay discipline-like action. Pangalawa, yung expulsion from the camp. After ng Egypt, lumabas na sila, meron silang tent, meron sila ngayong mga buhay bilang Old Testament na nasa wilderness. Wala pa sila doon sa Canaan. Later pa yun sa Canaan. Merong mga rules na Diyos mismo yung nagbigay na kapag may nabali sila o mga nangyari sa kanila, lalabas sila doon sa camp. Hindi sila pwedeng pumasok sa loob ng camp. Expulsion. At pangatlong part ng discipline-like ay yung ejection from the land. Ito na yung na-exile ang Israel at Judah specifically doon sa Assyria at Babylonia. Etong mga to ay hindi talagang discipline proper na meron tayo ngayon, pero makikita natin may ginagawa yung Diyos, kino-confront ng Diyos yung kasalanan, kino-correct ng Diyos yung kasalanan. Una, si Adam and Eve, pinagbawalan ang mag-asawa na kainin yung bunga ng puno ng mabuti at masama. Pero, kinain pa rin nila. Kaya't pinarusahan sila ng Panginoon. Nung pinarusahan sila ng Panginoon, they were given the prophecies. Ang babae mahihirapan sa panganganak, ang lalaki mahihirapan sa pagtatrabaho, at sila'y mamamatay. Pero pagkatapos nun, sila rin ay pinalabas sa Garden of Eden. Alalahanin natin, yung Garden of Eden ay hindi buong mundo. Nilikha ng Diyos yung buong mundo, tapos tinanim niya yung Eden. Tapos sa Eden, nilagay niya si Adam and Eve. Ito yung lugar kung saan nandito yung presensya ng Diyos. It was like a temple. Yung hardin na yon. At nung nagkasala, si Adam and Eve, ang ginawa ng Diyos, pinalaya sila. Lumabas sila sa Garden of Eden. Pinaalis sila ng Diyos. Ginwardyahan pa nga ng Diyos para hindi sila pwedeng bumalik. Pangalawa, expulsion sa camp. In-establish ito ng Diyos kay Abraham pa lang, pagkatapos ay nireiterate kay Moses. Leviticus 10:4-5, Numbers 5:1-4, Deuteronomy 19:13. Maraming mga batas sa Old Testament. Bibigay ako ng ilang halimbawa. Kunyari, merong mga unclean individuals. Pag meron kang ketong, labas ka sa camp. Hindi ka pwede pumasok. Dahil tinuturing yon na unclean. Meron din sila ng mga kasalanan na lalabas ka sa camp, hindi ka pwede sa loob ng camp. Minemaintain ito para magkaroon ng purity doon sa loob ng camp nila. Hindi pwede yung unclean sa loob ng camp ng Israel. Hindi pwede. Kaya nasa labas itong mga to. So, pinapakita nito na ang Diyos, maging sa Old Testament, ay serious
sa holiness, sa purity, at ina-uphold niya yung covenantal obedience. Hindi pwede yung disobedience sa loob ng camp nila. Now, pangatlo, ilang beses na sila kinonfront ng Diyos, pero napakasuwail talaga ng Israel, naging Israel at Judah pa. Nabura ng Israel, nanatili yung Judah. At anong nangyari? Pinrophesy na sila ay sasakupin ng ibang bansa at i-exile sila. Ngayon, nangyari ulit yung nangyari sa Eden. Pinalabas ulit sila. Nangyari yung sinasabi sa expulsion sa camp, pinaalis sila. Nandun na sila sa Canaan. Nakatira na sila doon. Pero ang ginawa ng Diyos, dahil sa kanilang sin, nilabas sila sa Canaan. Nandun sila sa Assyria. Nandun sila sa Babylonia. Alam natin, ito na yung nasa panahon nila Nehemiah, nila Ezra, nila Daniel. Itong mga karakter na to, wala sila sa bayan nila. Sila ay pinaalis. Bakit? Dahil sa kasalanan ng kanilang bayan. Pero faithful ang Diyos at dahil sa kanyang promise ng restoration, sila ay nakapanumbalik. Kaya sa Nehemiah, di ba? Yung Nehemiah, binibuild na ulit yung walls ng Jerusalem. So, eto lang yung short overview. Nasa Old Testament, wala mang discipline proper na meron katulad sa atin ngayon. Merong difference din. Pero merong ginagawa yung Diyos sa sin. Hindi niya hinahayaan. Hindi nung nagkasala si Adam and Eve, okay lang yan, dito lang kayo sa garden. Dito lang kayo sa Eden. Hindi. Nung may mga unclean sa loob ng camp, hindi sinasabi na dito lang kayo, okay lang yan, walang labas, lahat tayo nasa loob. Hindi ganun. Ang ginawa ng Diyos. Tapos yung nagkakasala, yung Judah at Israel, actually sila yung nagpapatayan eh. Yung sila mismo eh. Sila mismo yung naglalaban. Pero ang ginawa ng Diyos, hindi niya sinabi na okay lang yan. Sinabi niya, umalis kayo sa bansa ko. Umalis kayo sa lupang pinangako ko. Dahil hindi sila sumusunod sa Diyos. So, pero sa New Testament, titignan naman natin. Ano yung mga texts na mababasa natin? Titignan muna natin, ano yung sinabi ni Jesus sa church discipline? Pangalawa, ano yung sinabi ng mga apostles sa church discipline? Specifically si Paul. Tapos titignan din natin yung isang specific kasi ito eh, yung discipline sa Corinthians. Isa ito sa mga discipline na very elaborate. Kaya meron tayong information, meron tayong data kung ano yung ginawa doon sa church discipline na yon. So, anong sabi ni Jesus sa church discipline? Anong sinabi ni Paul? Kasi si Paul, mas marami siya kaysa kay Peter sa kay John. Meron din si Peter sa si John, pero mas preemptive. Mas preemptive yung ginawa niya. Kunyari, si Peter kay Simon Magus, may sense yun ng disciplinary. Kay John, wala specifically dun sa 1st hanggang 3rd John. Pero ito muna yung tatlo na titignan natin. Si Jesus, bago pa na itayo mismo yung church, ay nagsalita na tungkol sa church. Early, Matthew 16 pa lang, Matthew 18 pa lang, nagbabanggit na si Jesus ng ecclesia, ng church. Again, wala pa nito yung church proper. Pero nagbabanggit na siya. So, sa Matthew 18, verse 15 to 17, sige, basahin natin. Basahin ko lang mabilis kasi maikli lang naman. Matthew 18. Matthew 18, verse 15 hanggang 17. Tatlong verses lang. Sabi ni Jesus, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. But if he does not listen, take one or two others along with you, that every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you a Gentile and a tax collector. So, ito yung passage natin. Sinabi ni Jesus tungkol sa church discipline. Pero may dalawang concern si Jesus sa church discipline. Una, na dapat magsisi yung nagkasala. Kausapin para magsisi.
Ang goal, bakit kakausapin, ay para tawagin sa repentance. Isang concern ni Jesus, magsisi yung nagkasala. Pangalawa na concern ni Jesus ay to preserve yung confidentiality. To limit yung mga tao na mai-involve sa church discipline process. Kaya sabi ni Jesus, pag may nagkasala, na providential na nakita, dapat kausapin mo. Diretso. Tapos kayong dalawa lang muna ang mag-usap. Kumprontahin mo siya. At pag nagsisi na siya, tapos na usapan. Hindi na ito kailangang malaman ng iba. Pero kapag hindi siya nagsisi, ang gagawin ay magsasama ng mga mapagkakatiwalaan na pwedeng kumonfront doon sa nagkakasala. At kung yung nagkakasala ay nagsisi, again, tapos na. Hindi na ulit kailangan malaman ng iba. Tuldok na. Pero pag hindi siya nagsisi, ang sabi ni Jesus sa final level ay dalhin iyon sa church. Sa church, pag hinarap sa church at nagsisi, tapos na ulit. Pero kapag hindi nagsisi, dito na papasok yung excommunication. Dito na papasok yung pagtitiwalag. Now, pinapakita dito yung conviction ng church na bilang isang covenant community na siya ay distinct sa mundo. Bakit? Bakit kailangan sabihin ni Jesus to? Dahil ang church ay hindi sanlibutan. Kung sa sanlibutan, okay lang magkasala. Kung sa sanlibutan, hindi kaso yon, pero sa loob ng church, kaso yon. Hindi okay na magpatuloy sa kasalanan ang covenant community. Sa mga nasa labas sa church, kung hindi nila dinidil yun, ganun talaga ang kalakaran. Pero yung kalakaran sa loob ng church ay hindi dapat mag-persist ang mga kasalanan. Kaya pinapakita nito ni Jesus na sa loob ng covenant community, kino-confront yung kasalanan. Actually, sinasabi doon na ituring mo silang pagano, ituring mo silang tax collector kasi yun yung ginagawa nila. Parang sinasabi, taga-mundo. Hindi part ng covenant community. Na kung ang buhay nila ay parang hindi Kristiyano, dapat ituring na hindi Kristiyano. Kung hindi magsisisi dun sa kanilang kasalanan, dahil ang Kristiyano ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Nagkakasala, pero nagsisisi. Nagkakasala, pero tinatalikuran yung kasalanan. Dahil ang mga believers ay tinawag to be separate at to be distinct doon sa mga hindi mananampalataya. Kaya sabi ni Jesus, tax collector and, ano yung sabi niya? Heathen. Dahil ganun yung setup nila, ang kausap ni Matthew dito, ni Jesus ay mga Hudyo. Maiintindihan nila yon. Pag sabi ni Jesus, thank you bro, pag sinabi ni Jesus na ituring mo sila bilang tax collector, intindihan na nila. Ibig sabihin, labas sa covenant community. Yun yung ibig sabihin ng Panginoong Jesus. So hindi ibig sabihin totoo tax collector yung ganon, kundi paano ituring yung mga tax collector. Ganon din, ibig sabihin yung mga kasalanan na interpersonal, ito rin ay may pakialam yung church. Hindi pwedeng kasalanan niya yan, siya na mag-deal dyan. Kasi sinabi, nag-escalate . Pag hindi na deal, kailangan i-deal siya ng church. May magdi-deal, mas dadami yung magdi-deal, pag hindi pa rin, lahat na magdi-deal. Ibig sabihin, ang kasalanan ay church concern. Hindi ito private concern lang kapag ito ay nagpatuloy. At ganun din, nung sinabi ni Jesus na bring 2 to 3, magsama ka ng kakausap, yun ay merong judicial sense. Parang nagdadala ka ng witness. 'Di ba sa legal court, ang tatanggaping testimony ay kung merong 2 to 3 na mga nakakita. Pag isa lang ang testigo, hindi ka tanggap-tanggap sa court 'yon. Now, nung sinabi ni Jesus na magdala ka ng 2-3 testigo, meron siyang legal sense. Yung church discipline ay merong legal sense. Dito, actually kinuhay ni Jesus sa Deuteronomy chapter 19.
na merong responsibility to assess yung gospel profession through careful discernment pag nag-act ng church discipline. So, ibig sabihin din, kung ito'y may judicial sense, pinapakita nito yung authority ng church. Una, ikaw lang. Pangalawa, magsasama ka na ng iba. Pag hinarap na sa church, ibig sabihin na confront na. At bakit iharap sa church? Anong meron sa church? Bakit sinabi iharap sa church? Pinapakita na yung authority, di ba? Hindi mo iharap yung isang tao sa walang otoridad. Iharap mo yung tao sa may otoridad. At sino yung may otoridad in this matter? Yung local church. So meron itong judicial at authority sense. Sabi ni Jesus. Hindi sinabi ni Jesus, pag may nagkasala, iharap niyo sa akin. Kasi akit na si Jesus after nun eh. Sabi niya, iharap niyo sa church. So, ito palang process ng discipline, it reflects the church authority to preserve the sanctity of the community and uphold its witness to the gospel. Ipakita sa mundo na ganito ang buhay Kristiyano at ito ang ibig sabihin ng pagiging tagasunod ni Jesus at pinapakita ito yung otoridad ng iglesia. Pangalawa, punta tayo sa mga verses ni Apostle Paul. Si Apostle Paul, maraming mga binanggit. Magbigay lang tayo ng iilan, no? So for example, Galatians 6 verse 1, pinapakita dito paano mag-discipline. Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Paano daw mag-discipline? Gentleness. May spirit of gentleness ang pagdidisiplina. At sino daw magdidiscipline? Who you are spiritual. Naalala nyo yung sinabi ni Jesus sa Matthew 6? Sinabi niya, sinasaway nyo yung puwing sa mata ng iba, samantalang kayo ay may logo. May logo. Tinagalog logo. Mali. Literal logo. Confident pa eh. Troso. May troso sa mata niya. So, ano ibig sabihin ni Jesus? Hindi pwede mag-discipline yung merong kailangan i-discipline din. Sila na mga, mas kailangan nilang i-discipline, pero gusto nilang i-discipline yung mas maliliit na bagay. Yung disciplinable person, gusto niya i-discipline yung iba sa mas maliliit na bagay. Hindi pwede daw yun. Sabi ni Jesus, sabi niya, you who are spiritual. Kayo na mga lumalakad na may tunay na pagsisisi palagi, hindi pinapalaki yung kasalanan nila, kayo ang magtama doon sa mga iba, pero dapat may gentleness. Sabi ni Jesus. Sabi ni Paul dito, Galatians 6:1. Ephesians 5, verse 11. Sabi dito, take no part in the unfruitful works of darkness, instead expose them. Discipline din to. Sabi ni Paul. Sabi niya, ito daw ay sa halip na salihan yung ginagawang kasalanan, isiwalat yung kasalanan. Meron ditong sense ng nakatago at ibubunyag. Nakatago at ibubunyag. Sabi, do not join them in sin, but expose yung sin nila. Paano yun? By confrontation. By talking to them. Sa Titus 3 verse 10, si Paul, inuutusan niya si Titus paano i-deal yung Cretan church, yung church sa Crete. Sabi ni Paul, warn a divisive person once, and then warn him a second time. After that, have nothing to do with him. So 3 times. Dito sa Titus 3, paano daw ititreat yung divisive person sa loob ng church ng Crete. Una, warning. Warn mo muna. Pangalawa, warning ulit. Pangatlo, ititiwalag na. Have nothing to do with him. Ito yung ginugulo yung unity ng church. Ginugulo yung mandates ng church na inuutos ng Panginoong Jesus. Dinidivide niya yung church sa ginagawa niya under Jesus. Pang-apat ay yung Thessalonians. Sabi dito, if anyone does not obey what we say in this letter,
take note of that person and have nothing to do with him, that he may be ashamed. Do not regard him as an enemy, but warn him as a brother. Ang daming nangyayari sa Thessalonians. Sinasabi dito na kung sino daw hindi sumusunod saan? Sa Thessalonian letter. Ibig sabihin sa apostolic letter. Ibig sabihin sa Bible. Kapag meron sa Thessalonian church na hindi sumusunod sa Bible, kay Apostle Paul, sila daw ay dapat i-discipline. Ang sabi, take note of that person. Ina-identify. May pangalan yung dinidiscipline. Hindi nameless. Hindi sinasabi may dinisiplina tayo, pero hulaan nyo na lang. Hindi. May pangalan. Ito yung dinidisiplin namin. Sabi ni Paul, take note of that person. Now, at sabi, have nothing to do with him that he may be ashamed. Tandaan natin, ang church discipline ay meron palaging shame. Dahil walang kasalanan na kinokorek na hindi nakakahiya. Hindi directly ipapahiya, pero kapag dinideal na yung sin, nakakahiya. Walang kasalanang hindi nakakahiya. Ang kasalanan ay totoong nagbibigay ng shame. Kaya pag dinideal yung sin, merong totoong shame at kailangang deal with it. Hindi pwedeng kailangang alisin ko yung element na yun. Hindi, nakakahiya talaga. Kasi nakakahiya sa Panginoon. So, dapat yung church ay hindi alisin yon. May element talaga ng shame. Yun yung sabi ni Paul. Sabi niya, that he may be ashamed. Actually, ngayon, isa sa mga pinapagawa ni Paul, gawin nyo to para mahiya siya. Sabi ni Paul. Tapos, ang sabi niya, pero, kahit na ganon, huwag nyo silang ituring na kaaway kung hindi kapatid. Ibig sabihin, hindi pa to excommunicated. Sabi ni Paul, dyan sa 1st and 2nd Thessalonians, treat him as a brother, not as an enemy. So isipin niyan, hindi pa tiwalag, under pa rin ng discipline, pero meron ng element ng shame. Now, punta tayo sa last, sa pinakadulo. Dito sa Corinth, very specific to. Ito yung case kung saan merong member sa church ng Corinth kung saan inasawa yung stepmother niya. Tapos sabi ng Corinthian church, pinalakpakan pa. Uy, grabe yung biyaya ng Diyos. Ganun yung treatment nila doon. So, kasi ang sabi lang doon, mother. Pero of course, hindi naman acceptable sa panahon nila. So, tamang tingin doon ay stepmother niya. Itong inasawa niya. So, etong 1 Corinthians 5, pinapakita dito kung ano yung dapat gawin. Pero bago yon, tignan muna natin, ano yung similarity ng 1 Corinthians 5 sa Matthew 18 at ano yung difference? Kasi may pareho sa Matthew 18 sa 1 Corinthians 5 at merong pinagkaiba. Magkapareho sila, sa Matthew 18, kailangang magkaroon ng judgment, magkaroon ng decision paano i-deal. Sa 1 Corinthians 5, ganun din. Sabi rin ni Paul, mag-decide kayo. Gawin nyo to. Kailangan nyo siyang i-discipline. Now, may pinagkaiba yung Matthew 18 at 1 Corinthians 5. Dahil sa Matthew 18, kinakausap muna, tapos ire-restore. Sa 1 Corinthians 5, wala nang usap-usap. Ititiwalag agad. Sabi yun ni Paul. Sabi ni Paul, itiwalag nyo siya. Wala nang usap-usap, tiwalag agad. Now, ano yung makikita natin dito? Ibig sabihin, yung difference, pagkakaiba sa approach, hina-highlight na magkaiba yung situation. Magkaiba yung approach sa Matthew 18 at 1 Corinthians 5 dahil magkaiba yung situation na pinapadeal ni Paul at pinapadeal ni Jesus. Kasi pinapadeal ni Jesus, personal sins eh. May kasalanan ka, nakita ko, hindi pa alam ng iba yon. Pero dito sa 1 Corinthians 5, alam na ng lahat. Alam ng buong church na inasawa niya yung stepmother niya. At sabi pa ni Apostle Paul, maging sa mga unbelievers, hindi katanggap-tanggap yon. Maging sa Corinthian church. Yung Corinthian church ay very sexualized
na city. Na meron pa silang term na Korinthosomai. Ang ibig sabihin noon ay term para sa sexuality. Yung city nila ay kilala sa ibang mga lugar bilang sexual city. Pero maging sa kanila, hindi katanggap-tanggap yun. Maging yung mga nasa labas ng Corinthian church, ayaw nila ng ganon. Kaya sabi ni Paul, ititiwalag siya. Now, ano yung itsura ng discipline na to sa 1 Corinthians 5? Ang sabi ni Paul, hand him over to Satan. Treat him as an outsider. Tratuhin siya bilang pagan, bilang tax collector. Dahil ang church, nire-represent niya ang kingdom ng Diyos. Kapag outside ka sa church, ibig sabihin, nasa kaharian ka ni Satanas. Nasa kaharian ka ng Diablo. Ang paghahari ni Jesus ay pinapakita sa paghahari niya sa church. Pag nasa labas ka ng church, nasa paghahari ka ni Satanas. Kaya nung sabi ni Paul na hand him over to Satan, ibig sabihin, excommunicate siya, nasa paghahari siya ni Satanas. Hindi si Jesus yung naghahari sa kanya, sa ginagawa niya. Parang hindi si Jesus ang may authority sa kanya. So, sabi niya, hand him over to Satan so to save his soul. Na maranasan niya anong itsura nasa labas ng paghahari ni Jesus, anong buhay ang meron sa labas ng paghahari ni Jesus, at sana ay manumbalik siya. At kung nasa labas siya ng paghahari ni Jesus at okay lang sa kanya, komportable siya, yun yung buhay na gusto niya, it proves the point. Pinoprove nun yung pinapagawa ng Bible, ng 1 Corinthians 5. So, ganun din, sabi ni Paul, kapag hindi nyo ginawa yan, sa verses 6 to 11, kapag hindi nila diniscipline yung lalaki na yon, pag hindi nila diniscipline, sabi niya, the whole church is at risk. Ibig sabihin, kakalat yung kasalanan. Kaya dito meron siyang ginamit na parang lebadura, parang leaven. Kapag hindi tiniwalag yon, kakalat yung kasalanan. Yung mga members sa Corinthian church, susunod-sunod yon. Gagayahin nila yung kasalanan na yon. Dadami yung mahahawa, dadami yung magkakasala, dadami yung hindi susunod kay Jesus. Madadama yung buong church. Mahahawa. Iisipin nila, okay lang palang asawahin yung stepmother ko. Therefore, pwede kong gawin tong kasalanan na to. Gagawin ko itong kasalanan na to, okay lang itong mga to, kasi okay lang yon. Yun yung sabi ni Paul. Kapag hindi nyo tiniwalag yan, masisira ang church nyo. 1 Corinthians 5. Now, ano yung mga 5 na objectives ng church discipline galing sa 1 Corinthians 5? Meron 5. Ito yung 5 na yon sa 1 Corinthians 5. Una, aims to expose sin. Kailangang sabihin na kasalanan to. Alam nila lahat pero para sa kanila hindi kasalanan yon. So dapat i-expose. Yung sense ng exposure ay para ipakita, ito ay kasalanan. I-identify na ito ay kasalanan. Dahil para iyong cancer, na kapag hindi na-identify, it will bring the whole body to death. Pangalawa, it functions as a warning. Ito ay warning, hindi ito retribution. Tandaan natin, ang discipline ay hindi ginagantihan. Hindi ito punitive. Hindi ito parusa in the retributive sense of the word. Kung hindi, anong ginagawa nito? Ito ay warning ngayon para sa totoong at pinal na hatol. Yung ginagawang discipline ng church ngayon, sinisimbolize niya yung mangyayari pag humarap na tayo kay Jesus. Kapag dinil ng church yung isang kasalanan, sinasabi sa kanya, be warned. Kasi pananagutan mo yan sa harapan ng Diyos. Warning pa yun. Pag nag-repent siya, it's good. Pag hindi siya nag-repent, hindi siya naniniwala, nahatulan siya ni Jesus. Yung mga hindi nag-repent, hindi sila naniniwala na pagharap nila kay Jesus, sila'y haharap ng may paghatol.
Warning yon. Ang discipline ay warning. Pangatlo, it seeks to save the individual. Ito yung totoong love. Ang gusto ay ma-restore. Kahit nga sa 1 Corinthians 5 eh. Yung 1 Corinthians 5, sinabi, give them up to Satan so that his soul might be saved. Para siya mismo ay, kung totoo siyang Kristiyano, babalik siya. Kung totoo siyang Kristiyano, hahanapin niya yung biyaya ng Diyos. So, ibig sabihin, yun yung totoong pag-ibig. Sa may mga, ano yung sinabi ng Proverbs? Sabi sa Proverbs, hindi mamamatay ang anak mo pag pinalo mo. Sabi sa Proverbs. Merong mga magulang na takot mamalo dahil akala nila makakasama yun sa anak nila. Pero yun yung winawarn, hindi yan mamamatay pag pinalo mo. Huwag ka mag-alala. Paluin mo. Hindi yan mamamatay. Ganon din sa church. Actually, yun yung goal ng church. Para mabuhay. It's for life. It's not for death. Actually, pag hindi pinalo, mamamatay. Pag pinalo, mabubuhay. Yun yung sinasabi ng Proverbs. Yun yung sinasabi ng New Testament. It seeks to save the individual. Discipline ay last resort to bring back to the path of life. Pang-apat, nabanggit na pala natin sa risk, it protects the church body. Pinoprotektahan nito ang mga iba pang miyembro. Dahil kapag nanatili iyon, lalakas ang loob ng mga miyembro na magkasala rin. Kapag merong hindi na discipline, lalakas ang loob ng mga iba pang kahit totoong Kristiyano na sasabihin nila, sila nga eh. Sila nga nagkakasala eh. Okay lang. Ako rin, magkasala rin ako. Pag hindi nagdisiplina, lalakas ang loob ng mga miyembro na magkasala rin. Nasuwayin nila si Jesus. So it protects. Kapag pinag-usapan sa church, dinidisipline tayo, ganito, may effect yun. Mapapaisip, hindi pala pwedeng gawin yun. Hindi pala ano. Number 5, it serves, sabi ng mga, for example, si Jonathan Leatham, hindi ko pala napakita yung reference na, si Jonathan Leatham, sabi niya, it serves to maintain the church witness. Isa ito sa pinaka-importante. Magdidiscipline para i-maintain yung witness at testimony ng church bilang tagasunod ni Jesus. Ang discipline ay para ipakita na yung identity ng church ay identity ni Christ. Dahil ang isa sa pinaka-sumisira sa pangalan ni Jesus ay ang mga nagkakasalang iglesia. Sa church pala na yan, pwede LGBTQ eh. Sa church naman dyan, puro adultery. Diba? Nung na-discipline si Steve Lawson, ang laking ang laking dagok na naman, ang laking excuse na naman para sabihin, ganyan lahat ng church. Puro lang dyan. Pag may mga financial fraud nangyayari, kapag mayroong mga nakawan sa church, ganyan yung mga church yan, business lang yan. Tandaan natin, ang hindi lang ang nababahiran ay pangalan ng iglesia. Ang nababahiran ay pangalan ni Kristo. Ang pangalan ni Kristo, pinababahiran. Kaya nagdidisiplin para sa pangalan ni Kristo na dala-dala ng iglesia. Yan yung 5 na from 1 Corinthians chapter 5. In-expose, ito yung warning, it's restorative. Number 3, it protects the church na hindi lalo pang magkasala, at it maintains the church's witness. Sabi pa ni Jonathan Leatham, wala dyan, wala rin sa copy nyo, nagbigay siya ng 6. Bangkitin ko lang mabilis. Sabi niya, mag-church discipline daw dahil ito ay biblical, dahil ito ay implication ng gospel, dahil ito ay para sa health ng church,
Ito'y para sa witness before the world. Ito'y warning para sa greater judgment at para protektahan ang pangalan ni Jesus. Now, sa libro ni Jonathan Lida, meron siyang mga common disciplinable na cases. Banggitin ko lang isa-isa. Kasi yung sunod natin na pag-uusapan, ano yung mga kasalanan na dapat i-discipline? Banggitin ko lang ito. Sa book ni Lehman, sabi niya yung adulterer, yung addict, yung criminal na televised na talaga na criminal, non-attending member, faithfully attending pero divisive member, preemptive resigner, ibig sabihin may kasalanan siya pero inunahan na magre-resign na lang kaysa ma-discipline siya, newly decided unbeliever, at family member. Paano i-deal itong mga to ng isang church? Paano i-deal ng church itong mga to? So, punta tayo sa next. Ano yung mga offenses na dapat i-discipline? Sabi ni Pastor Noel, basahin ko na lang ng tuloy-tuloy. Sinamarize ko na lang, no? Yung offenses, it may be categorized according to degree of common knowledge. There are hidden sins. May mga hidden sins, those known only to the one committing sin. Sabi sa 1 Timothy chapter 5 verse 24, may mga kasalanan 5:24 na may mga kasalanan na later pa malalaman. Yung iba nga sa judgment day pa malalaman. Ibig sabihin, tagong-tago. Mayroong mga sins na tagong-tago na akala natin walang makakaalam. Yung mga hidden sins, there are private sins committed on a personal or interpersonal level naman yan. Ito na yung mga private sins na hindi lahat alam. Very iilan lang, ikaw lang o isang tao lang ang nakakaalam. And there are public sins. Yung public sins naman, those that become common knowledge. Ibig sabihin, alam na ng lahat. Lahat ay nakakaalam. Generally, majority ay nakakaalam na sa kanila. So next tayo, bro. Yung church discipline is only on offenses that have become public in knowledge. Ayan, public in knowledge. Ayan, yung church discipline ay para lang doon sa mga offenses na naging public in knowledge. So, eto na yung nasa church level na ito, no? Church level na mga offenses. So, pero meron palang iba't ibang klase ng offenses. Merong doctrinal, merong moral, at merong scandalous. May disciplinary para sa doctrine, merong disciplinary para sa moral, at merong disciplinary para sa mga eskandalosong kasalanan talaga. So, una, merong mga doctrinal offenses tulad ng heresy. Kapag tinuturo na, pinopropagate na, si Jesus ay hindi Diyos, si Jesus ay hindi ang nag-iisang paraan ng kaligtasan, pwede pa rin maligtas kahit sa personal mo na mga obedience, personal obedience ang salvation. Yang mga yan ay heretical. Pero meron ding doctrinal offenses na schism. Ibig sabihin, nagpapalaganap ng turo na nagdi-divide sa church. Kaya, very important na confessional tayo. Kasi alam natin, dito tayo yung border natin. Kunyari, ito talaga yung teaching ng confession natin. Kung meron tayong ibang paniniwala, hindi mo pwedeng i-propagate iyon para mag-cause ng division. Pwedeng pag-usapan, pero hindi mo pwedeng i-insist para mag-cause ng division. Very important yan. Yung sa schism, kasi teaching din ito Itong Romans 16 verse 17. So, ayan. Number 2 ay moral. Ano yung sa moral? Sa family relations, yung 1 Timothy 5:8, yan ay tungkol sa hindi nagpa-provide sa family. Disciplinable offense. Kapag pinababayaan yung pamilya.
Ano pa? Earthly vocation, testimony. Kapag yung testimony niya sa ibang tao, generally, ay hindi makakristyano, it can be a disciplinable offense. At pangatlo, yung Christian relation. Specifically, Matthew 18. Kapag yung church ay ni-expect na magkakaroon ng action sa unresolved at unreconciled conflicts doon sa loob ng church, na nagkukos din ito ng disruption sa iglesia. So, family, sa labas, at sa loob ng iglesia, moral. Yung scandalous offenses naman, ito yung mga maging sa labas ng church ay mali. Kunyari, adultery. Kahit sa unbeliever, ayaw nila sa adultery. Hindi naman sinabi, okay lang yan. Generally speaking, dahil sa sense of the divine. Ano pa? Incest. Inasawa mo yung kamag-anak. Homosexual relations. Kahit na matunog ang LGBT ngayon, alam nyo, majority pa rin ang conservative. Sobrang dami pa rin ang conservative. Mas maingay lang talaga yung LGBTQ. Pero kahit sa ibang bansa, mas marami pa rin ang ayaw diyan. So, etong mga to immoral relationships, criminal violations, kapag nahuli na talaga, nag-murder, nagnakaw, nag-child abuse, ay ang mga yan ay scandalous offenses. Yung sa Acts 5, yung kay Ananias and Sapphira, financial fraud. Meron namang iskandalo tungkol sa pananalapi, sa pera. Iyon. So, ayan din naman ay scandalous na offenses na nagme-merit ng church discipline. So, punta tayo sa next. Ito na yung last. Meron bang rule book sa discipline? Ang sagot ay wala. Alam natin kung ano yung gagawin, alam natin ano yung inutos, alam natin ano yung pagkakasunod-sunod, pero ang discipline ay magkakaiba. Ang church discipline ay magkakaiba. Kaya sinabi nung mga sa reference natin, ang kailangan palaging principle sa church discipline ay pastoral and situational sensitivity. Pastoral sensitivity at situational sensitivity. Doon kay Leman ulit, nagbigay siya ng examples, di ba? Kunyari, adultery. Palaging merong 4 o 5 factors. Una, ano nga ba yung pinakauna nun? Hindi ko nilagay dito. Assessing the sin. Pangalawa, assessing the repentance. Pangatlo, other factors. Pang-4, the decision. Sa lahat ng church discipline, kailangan palaging nandito to. Una, i-assess mo na yung kasalanan. Dahil hindi lahat ng kasalanan pare-pareho. Assessing the repentance. Paano mo i-assess kung repentant talaga? Iba-iba rin yan. Other factors. Kasi magkakaibang tao tayo, hindi tayo lahat pangalan Joseph. Ibang tao ka, iba ka sa akin. Ibang pamilya mo, ibang sitwasyon mo. May mga ibang factors na nakapalibot sa discipline na yon or sa kasalanan na yon, sa repentance na yon. At pang-4, decision. Doon papasok yung decision making sa usapin ng discipline. Pero yun yung 4 na kailangan palagi na dapat mamayani itong principle ng situational at pastoral sensitivity. Dahil kailangan natin i-address yung specific sins, depende sa sitwasyon, pero meron pa ring pagtingin sa lahat ng mga factors. Example, magkaiba yung first time na fornication na nangyari sa isang repeated after discipline. Magkaiba yun. Hindi pareho ang pag-deal mo dun. May fornication na ngayon nangyari, sisi talaga siya, talagang na-deal mo na, kaysa naman sa isang fornication na paulit-ulit, na dinil mo na. Magkaiba yun. You deal with it in other level. Hindi mo pwedeng sabihin na, kung paano ko dinil ito dapat dito. Hindi ganon.
sabi ni Leeman, walang black and white. Walang black and white. Expectation ng behavior depends on the factors. Spiritual maturity, sa usapin ng gaano karaming teaching ang meron siya. Mga factors na kailangan niyang i-consider. Ko-consider din yung overall repentance, hindi lang yung one time na repentance. Paano mo masasabi na repentant na yung isang tao? Sabi nga ni Jesus sa Matthew 18, yung cases, it should be handled carefully and fairly. Iko-consider lahat graciously before making any judgment. Sabi ni Jonathan Leatham, sa next bro, sabi ni Jonathan Leatham, sabi niya, why would God leave things unclear? My guess is that, among other things, He means for us to cry out for wisdom. Because crying out for wisdom requires naturally self-sufficient people like us to lean on Him. Hula niya lang ito. This is best guess. Bakit walang black and white na binigay sa Bible para sa, ang haba ng kapal ng Bible nun. Kaya may constitution sa mga bylaws, yung mga churches, for this exactly. Pero alam nyo, kahit gaano kakapal ang bylaws, gaano kakapal ang constitution, meron pa rin hindi pasok dyan. Meron ka pa rin situation na si Juan ay hindi pasok sa mga yon. Kahit gumawa tayo, spend natin yung panahon natin mag-write bawat situation, alam nyo, dahil hindi yung ginawa ng Diyos sa Bible. Sabi ni Leeman, dahil tayo, umaasa tayo palagi sa sarili natin. Sa sarili nating wisdom. Sa sarili nating, hindi, alam ko paano i-deal yan. Hindi, ganito lang yan, simple lang yan. Brethren, hindi simple ang discipline. Walang simpleng discipline. Sabi ni Leeman, ang guess niya ay para humingi tayo sa Diyos ng wisdom. Paano i-deal to? Panginoon, tulungan nyo kami. All those gray areas in life function as training grounds for trust. Yung gray areas daw na yon, sabi niya, nandyan yan, binigay ng Diyos yan para pagtiwalaan siya. Para humingi sa Kanya ng karunungan. Para magdahan-dahan. Now, last na, si Gregory Willis, tatapusin ko na dito. Si Gregory Willis kasi, nilatag niya anong itsura ng church discipline sa patristic, anong church discipline sa medieval age, ano yung itsura ng discipline sa Reformation, ano yung discipline ngayon. Parang nagbigay siya ng historical overview. Tapos ito yung comment niya. Ito yung comment ni Willis. Sabi niya, churches rarely oppose it in principle. Yung discipline daw. Yung churches all throughout history, they rarely oppose it in principle, but for a variety of reasons, they lost their resolve to practice it. Sa lahat ng pag-aaral, enumerate ano yung discipline from after the Bible hanggang ngayon. Halos lahat daw naniniwala na kailangang magdisiplin. Pero maraming dahilan na ginawa sila para hindi gawin yon. Sabi niya, the unintended consequences of abandoning church discipline are great. It implicitly condones sin and obscure the church's vision regarding sin and righteousness. It demonstrates a lack of faith in the teaching of the Bible and the explicit command of Christ. And it weakens the testimony of the church to the outside world. Church discipline is often difficult and irksome, but Christ commanded it for the good of the church and the glory of God. Walang church discipline na madali. Walang church discipline na madali. The church needs desperately to recover it. Reformation Month. Isa ito sa dapat i-restore. Yung
church discipline. So, dyan po tayo nagtatapos. Again, hindi basic pa lang to. Sa susunod, tatry nating i-tackle yung modes. Paano ginagawa, anong ginagawa sa discipline, yung mga censure, hindi pagpapartake ng Lord's table, paano siya ginagawa. So, at depende sa papag-aaralan natin kung daanan pa natin yung history, no? Pwede rin natin tignan yung history ng church discipline, kung bakit, anong nangyari sa Roman Catholic Church. Bakit ang nangyari na ay may nabasa ako doon, nawala yung church discipline, ang ginawa, kanya-kanya na. Kaya individual na, hindi na church yung nagdi-deal. So, kanya-kanyang repentance na lang daw. Kaya pupunta na lang sa pare yung ginagawa nila doon. So, anyway, sige po, discussion, I think kahit dalawa lang or few para tayo dumiretso sa discussion. Go, bro. Yung question ko dun, since malino naman sa scriptures yung mga specific details ng discipline, ano yung nagiging bearing dito ng constitution, possible, pag mayroon ng isang church constitution, ano yung nagiging bearing niya doon sa disiplina sa loob ng iglesia? Kasi although wala pa naman tayo nun, pero ano kaya yung possible na bearing ng church discipline doon sa constitution? Thank you, Don bro. So, ang question ni PJ, ano yung bearing ng Constitution? Bakit kailangan pa? Pag sa usapin ng discipline. So, mahalaga yung Constitution bilang agreement ng church na ganito natin gagawin yung mga inuutos sa atin ni Jesus. Mahalaga yon para kapag nagkakaroon tayo ng dealing sa mga discipline later, hindi tayo magsisimula palagi from scratch. Yun yung isa. Meron na tayo agad na norm na of course bounded ng scripture yon, hindi dapat yon bara-bara, na mga general, I do not believe na ang constitution ay dapat maging sobrang specific. Actually, kausap ko ibang mga pastor. Ayan yung range ng constitution being too general at being too specific. Kapag too specific, ang kapal nun. Constitution yun nun. So, hahanap kayo nun. Bound yun to legalism naman. Pero, very helpful yun para, of course, pag may mga cases tayo na kinakaharap, meron na tayong unity na ganito yung gagawin dyan. Ito yung, kunyari, sa church membership natin, meron tayong rule na 3 months bago mag-deliberation. May mga lumalagpas doon. Meron mga bago yon. Yun ay general rule lang. Hindi siya hard and bound fast na batas na, sa eksaktong ganitong araw, ganito dapat, hindi yan dapat mabago. Hindi ganon. Kumbaga, meron na tayong guideline na nakapalibot sa atin para lahat tayo ay in the same page na expecting natin ganito yung gagawin. At very helpful din yon para makita natin na lahat tayo ay merong involvement kasi sa Constitution na kapag nagkaroon na tayong Constitution, Lord willing in the near future, na hindi natin masasabi na, sabi kasi ni pastor. Pag nagkaroon tayo ng mga decision, kaya ganyan yan kasi sabi ni pastor. Meron tayong pinagkasunduan na rule, na documented. Kasi habang wala pa, ganun talaga yung mangyayari. Lalo na sa mga hindi church level na mga na-discipline. Kasi pag gano'n ang mangyayari, kami yung constitution pag habang wala pa. Pag nagkaroon tayo ng constitution, very helpful yon sa atin. Though not too specific, pero enough lang para hindi tayo pag magdidiscipline, balik na naman ulit from scratch. Ganon. Actually, yun yung nangyayari kapag wala pang constitution. Kaya ang nagiging basis natin ay yung disciplines previously. Meron tayong comparison sa discipline ngayon sa discipline dati kasi wala tayong saan tayo lulugar. Saan ako tutungtong. Pag may constitution yun na yung tungtungan natin. Okay, eto pala, hindi na yung nangyari dati. So I think very helpful yun sa church without too specificity yun. Sige po. One more. Baka may... Sige po. Kahit isa pa, pwede pa?
Si Cass. Sa si Deacon Noiki. Sino sa inyo? Si Japet ang witness. Sino? Japet? Joke lang. Ano po, yung question po, pwede pa balik sa kabilang slide. Si Art, pwede ba? Saan? Yung may assessing daw. Yung sa may assessing. Assessing. Ayan. Ito pala, nakalagay pala dyan. Inaalala ko kanina. Ayan, sige. Parang ano daw po, parang paano natin yung dun sa part na assessing the sin and assessing the repentance, parang ano yung magiging basis natin or parang we do this ba parang in terms of parang objective decision or subjective natin siyang titignan. Kasi kapag sinabing objective po, di ba, parang meron tayong ayun nga, yung parang kaninang na-mention nyo, like constitution or standard na I'm not sure kung halimbawa checklist, ganyan. Or kung subjective is depende din dun sa first situation or dun sa sa tingin natin dun sa kapwa natin. So, ayun po. Tama. Thank you. Actually, yung mga references natin kanina, lahat sila nag-a-admit na may subjective sense dito. Na meron totoong subjectivity dito. Dahil nga iba-iba yung kasalanan at iba-iba yung situation, ibig sabihin, hindi mo sila madidil lahat on the same platform na, kunyari, sa bylaws. Again, kaya ako sinasabi na hindi pwede maging yung mga bylaws kasi lahat ng batas may lulusot dyan. Lahat ng batas may lulusot. Alam nyo, di ba sa Pilipinas, sobrang dami na nating batas. Pero bakit ang kasalanan kayang lumusot at lumusot? So, kaya dito kailangan yung sinabi ni Lehman na kailangan dito ng godly wisdom. Kung paano siya totoong i-assess, kailangan talaga ipagpe-pray, hindi siya dapat basta-basta na i-deal. So, totoo yun. Etong dalawang to, assessing the sin sa repentance, it requires wisdom, it requires prayer, it requires counsels, na ano ba yung dapat natin gawin talaga dito, kasi hindi siya basta-basta na ginagawa. Yung sa sin, medyo mas may sense na makakaya pa yun eh. Kasi okay, sabi sa scripture, kasalanan to, ito yung nangyayari, medyo dito, medyo mas confident tayo. Ang pinaka-issue dyan, assessing the repentance. Nung mga times po, na wala ako dito, at may mga kinakausap akong pastor, isa to sa mga tinatanong ko sa kanila. Yung mga nalalaman yung kausap kong iba't ibang mga pastor. Actually, pinagtatatanong ko sila. Tungkol sa mga church nila, discipline nila, church life nila. Isa to sa mga tinatanong, at alam nyo, iba-iba. Iba-iba yung answer nila sa assessment ng repentance. Merong mga church na pagtanungan ako, hindi ako magpapangalan. May mga church na upon confession lang, okay na. Merong mga church na pagtatanungan, although ang dami niyang qualification doon, yung tinanong ko. Ang dami niyang explain, ganito, ganyan. Meron namang mga church na binibigyan talaga ng time. Hindi sila nagbibigay na dapat ganitong time kasi iba-iba yung situation. Na kailangan makakitaan muna siya, of course, ng life sa worship, sa attendance niya sa church, merong ganyan na pangyayari. So, doon tayo magbabari. Merong isang sabihan lang, kahit hindi na nanghihingi ng fruit of repentance, confession lang, walang fruit, ano agad, meron naman, may hinihingi na reasonable expectation, pero ito ang gusto ko rin na ingatan tayo. Mapunta naman tayo sa Roman Catholic excess. Dahil alam niyo sa Roman Catholic Church, di ba? Pag nagkumpisal yung isang tao sa pari, anong hinihingi sa kanya? Ang fruit of repentance ay manalangin ng ganito, mag-abuloy ng ganito, magrosaryo ng ganito,
Bakit ganon? Kasi mahirap i-assess yung repentance. Kaya ang ginawa ng Roman Catholic Church, naggawa ng checklist. Specific. 10 ama namin, 3 rosaryo. Meron talaga silang checklist. I think dito tayo mag-iingat din. Mag-iingat tayo na too hard and bound na pag na-check na lahat ng yan, okay, without knowing the person. Kaya kailangan talaga dito yung wisdom kasi kikilatisin mo talaga eh. Ano ba talaga yung nasa puso niya? Ano ba talaga si Kristo sa kanya? Kasi alam niyo yung mga ginagawa, madali lang yan eh, outward lang yan eh. Pero kailangan kilatisin yung puso. So dito sa kabila ay upon confession, although may mga wisdom din dito na narinig ako, although hindi ko pasasabihin lahat, merong reasonableness, tapos merong too hard-bound. So ayun, yes, may subjectivity lalo na sa assessing the repentance. Pero ang ingatan din natin, ayaw nating sabihin na gusto kong maging objective dahil yun yung ginawa Roman Catholic Church. Yun yung ginawa nila. At naggumawa na lang sila ng outward. Kasi yung fruit outward talaga, di ba? Outward talaga yung fruit eh. At sabi nila, ang fruit ay ama namin, rosaryo, pagbibigay. So doon medyo maging maingat tayo. May differences talaga doon. So baka may follow-up doon. Follow-up. Siguro clarification na lang din po, Pas. Pero itong yung tinutukoy po dito is parang assessing yung not the degree of entire sin, but yung magiging discipline dun sa kapwa mananampalataya. Tama po. Yung specific lang. Yes. Hindi yung sa buong buhay na ano na nangyayari sa buong buhay. Although may mga effect yun, pero isang sin lang talaga i-deal. Yung disciplinable sin. So, sige po, manalangin tayo. Meron pang next week. Sige, sa iba pa. Let's pray. Diyos namin, maraming salamat po sa time na kami po ay nakapag-aral regarding sa basics ng church discipline. Hinihiling po namin na ang mga resources na nababasa namin ay makatulong sa amin bilang isang iglesia na humaharap din po Diyos sa usapin ng pagdidisiplina. Nihiling namin, O Diyos, na bigyan mo kami ng wisdom. Kami umasa sa iyo ng tuluyan. Kami sumandal sa iyo palagi at hindi sa sarili naming karunungan. Maraming salamat po, aming Ama. At bigyan mo kami ng pag-ibig, even tough love sa usapin ng disiplina, and bless our day until later in the afternoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Happy Lord's Day po mga kapatid. Pwede tayo magbatian.